All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Serves Lord, palapagan ito po ni Diyos naman. May gabi sa atong buhay ugaling ng Diyos, o may gabi sa matagusan na ito. Salamat sa atong buhay ng Diyos na gitagaan sa taging Diyon na magbadayon sa pagdaing, pagsimba, pag-imaya. Pagpasalamat sa atong buhay ng Diyos. Salamat sa kaguban sa tipong gabi, sa tipong simana, o isang mga pag-aamping, o pagpaabot na yung mga oras sa atong magkasangkas sa kinabuhi. Kung atong i-focus kung ano nagkasingkas sa mga pagdaing, pagsimba, pag-imaya, pagpasalamat sa atong buhay ng Diyos. Sa pagsugod, mag-ampot. Dalay ko ng bingko ng mga Diyos sa palaan. Tagiya sa kinabi, magbuhat sa langit at siyuda. Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Diyos ng Jacob, Diyos ng Perpetuo Apostles, Diyos ng Israel, Diyos ng Sangga, sa amin, Church, Hallelujah. May gabi, aming pinamamahal naman sa Panginoon, salamat o Diyos. Sa langit kayo sa mga kinabi, kami magladay, magasipa, mag-imay, salamat kanimo. Hinat o Diyos ko na sa mga taliwala. Bubuhay kami sa mga presensya, dihugi kami sa mga Espiritu, ikan sa magsugod, sa joyful song, solemn song, bisan pa sa Bible study, kaladan sa pagwawali, bisan pa sa mga member-verse ng mga karagan, hangtod sa closing prayer, sa mga pinimbahan, ikaw na Diyos mag-awan ka na mo. Hallelujah! Ikaw Diyos mag-aamping patisyon ka na mo, at nagpusog ka basog ka sa mas. O kuhaan mo baghad lang sa kalan sa taliwala, Diyos. Hinaan God ang iapong isa ni Bislamatan, lamang madawat sa gamanang Panginoon Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to our grace, Almighty Lord, Papa Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Pinatag ni David namin sa amang kids praise and worship.
Love and majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. I will, Messiah, sing with me, I will, Messiah, I will sing, I will, I praise our God.
Praise the Lord. Ang kapayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, habag-at-awa, mapagpapala mula sa ating dakilang Diyos sa atin sa libang ito, Amen. Amen. Praise the Lord. Pagpapagod ito, bilang Diyos mo. Thank you, beloved Ansel Teres. Thank you, beloved Mami, sa pagdala sa praise and worship. At ganda natin yung mga sarili sa mga pag-aaral. At balikan po natin ang Book of Genesis po, mga minamahal. Sa Genesis Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 18 po, mga minamahal. Ito po ay tungkol kay Father Abraham, yung lagi po natin sinasabi, no? Na maraming namumutya sa atin na hindi tayo ginabayan ng ating dakilang Diyos, hindi tayo sugo ng ating dakilang Diyos kasi hindi tayo lumami. No? So, para bang kinegwisyon nila ang dakilang Diyos sa pagtalaga kay Father Abraham. No? So, pagtalaga kay Father Abraham,
Nawalan sila, di ba? Si Sarah at saka siya ng mahabang panahon. Matagal ko sa kakaanak. No? So, pero kinonsider ng Diyos na siya ay propeta ng Diyos. No? Di ba? So, hindi ibig sabihin na kung hindi kayo marami sa church, hindi ka matatawag na sugod ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi ka pastor ng Diyos kasi wala kang mga maraming membro. Hindi po gano'n mga minamahal. No? Yung mga nagsasabi ng ganyan ay talagang hindi nakaintindi sa walang lagat ng Diyos. No? Kasi si Father Abraham ang tinawag ng Diyos, di ba? Siya lang at saka si Sarah, no? So, si Samson, no? Wala namang maraming tao si Samson eh. Di ba? Sino pa matinawag ng Diyos? No? Kahit si Beloved Jacob, ilan lang sila, no? Di ba? So, hanggang sa nagkaanak, lumami sila. No? Hanggang nagkaanak yung kanilang mga anak. No? So, binigyan ng biyaya na 12 anak si Beloved Jacob. No? So, yan po mga minamahal. So, kaya, hindi ibig sabihin na walang mga membro. Hindi ibig sabihin na kapag walang mga membro, hindi ka matatawag na pastor ng Diyos. No? Kasi parang kinukontra mo yung pagtawag ng Diyos kay Father Abraham. O baka hindi mo nababasa, hindi mo naiintindihan. No? Yan po mga minamahal. At yung sinasabi natin na ang mga tao na hindi lahi ng Ebyo, hindi lahi ng Israel, ni Father Abraham, ay hindi nagkakaanak. Nandito po yan sa ating pag-uusapan. Pero ang writer lang ay hindi naiintindihan, kaya hindi klaro yung pagkakasabi dito. Nirelate kasi kay Sarah, pero hindi naman ganun ang mababasa natin. Na kung hindi pagkakaanak ay sinabi ng Diyos na dahil kay Sarah. Ito ay unbelief lamang ng writer kasi wala siguro doon silang alam, no? Wala silang idea kung saan nila kukunin yung dahilan bakit hindi nagkaanak yung sambayan ni Abimelech, no? So, kaya yung mga nag-aaway-aaway ngayon, may away naman, may labanan na naman ng Cambodia at saka Thailand, no? Talagang maririnig mo na yung sabi ng mga Jesus, no? Maririnig mo ang mga digmaan. Pero yan ay umpisa pa lang. Di ba? So, digmaan. So, gagalat-galat na ang digmaan ngayon. Wala namang patay sa Cambodia at saka sa Thailand. Tapos yung nag-aaway, isang dugo lang, mga Israelita. Kasi sinasabi natin na ang mga Israelita ay hindi dumadami, hindi sila nagkakaanak. Kasi nililipol ng Diyos, no? Yung mga hindi naglilingkod sa Kanya. Kaya si Abimelech at ang kanyang sambahayan, mga kababaihan sa kanyang sambahayan, no?
pumunta doon si Father Abraham upang sila ipanalangin. Pero yung ibang mga tao na hindi mga Hebreo, hindi mga lahi ng Israelita, no? So nauubos sila kapag hindi sila mag-cross bread sa mga Israelita, kasi sila nga ay hindi magkakanak. At mayroon pong may katotohanan po yan sa medisina po mga minamahal, dahil nagtataka sila bakit ang mga Israelita ay napakabilis dumami at na out of number ang ibang mga bansa. At ang mga bansa ay kumukunti, pero ang mga Israelita ay dumadami kasi nagkakaroon ng mga triplets, twins, no? At maraming anak talaga. Napaka-fertile ang mga Israelita. So kaya dahil sa hindi nagkakanak ang hindi binibigyan ng blessing, fertility ng Diyos ang ibang mga lahi na hindi nagsasamba sa Kanya, kaya naging matunog dito sa Bible ang Asherah, goddess of fertility. At bakit ang mga Israelita ay gustong-gusto magsamba doon? Dahil hayop sa laman yung mga hindi mga Israelita, no? Yung mga ibang lahi na gusto magkaanak, kaya sumasamba sila kay yung goddess nila na si Asherah, no? Kasi hindi nga sila magkaanak. Kaya yung mga Israelita naman naghuhumaling doon, talagang doon sumasamba kasi mayroong sex. Kasi nga nauubos na ibang mga lahi, hindi nagkakaanak, no? So siyempre papunta sila sa mga Israelita para magkaanak sila, no? Yan po mga. So kaya yung mga naglalaban-laban ngayon, Ukraine, Russia, yung Israel, Iran, Lebanon, itong Cambodia, itong Thailand, mga lahi na po yan ng mga Israelita. Mga lahi na po yan ng mga Israelita. Lahat tayo ay mga lahi na ng Israelita. Kaya po mga so kaya ang naglalaban-laban ngayon, mga kalubo na, mga lahi na ng mga Israelita. Pero sila ay, marami dyan ay hindi naniniwala na mahal ko Jesus. Yan po ang problema dyan, no? Yan po ang problema. Hindi sila naniniwala na mahal ko Jesus, kaya nagkaganyan, no? So atin pong basahin at atin pong bibigyan ng kasagutan ng mga katanungan, no? Bakit sinasabi natin na hindi nagkakaanak? Nandito po, hindi nagkakaanak ang ibang mga lahi. Hindi kailangan na marami kang membro para matawag kang pastor ng Diyos. Yan po mga minamahal. Tulad ni Father Abraham, ito po. Si Abraham at si Abimelech. Umalis na Abraham sa Mamre at pumunta sa Negev. Doon sila tumira sa kalagitnaan ng Kanis at Shur. Hindi nagtagal, lumipat sila sa Gerar. Habang naroon sila, ang pagkilala ni Abraham kay Sarah sa mga tao ay kapatid niya ito. Kaya
Ipinakuha si Sarah ni Haring Abimelech ng Gerar. Isang gabi, nagpakita ang Diyos kay Abimelech sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi niya, mamamatay ka dahil kinuha mo ang babaeng iyan na may asawa na. Pero dahil hindi pa nagagalaw ni Abimelech si Sarah, sinabi niya, Panginoon, bakit niyo po ako papatayin at ang mga tauhan ko? Wala po akong kasalanan. Sinabi po kasi ni Abraham na kapatid niya si Sarah at sinabi rin ni Sarah na kapatid niya si Abraham. Inosente po ako at wala akong masamang balak sa pagkuha kay Sarah. Sinabi pa sa kanya ng Diyos sa panaginip, oo, alam kong wala kang masamang balak, kaya hindi ko ipinahintulot na magalaw mo siya para hindi ka magkasala sa akin. Pero dapat mo siyang ibalik sa asawa niya dahil ang asawa niya ay isang propeta at ipapadalangin ka niya para hindi ka mamatay. Pero kapag hindi mo siya naibalik, binabalaan kita na mamamatay ka pati ang lahat ng tauhan mo. Ito niyo mga minamahal. So, hindi pala natin pwedeng sabihin na hindi ka sugo, hindi ka isang propeta, hindi ka galing sa Diyos kung wala kang mga membro. Kasi sigurado kay Abraham, kinikilala ng Diyos. Wala lang siyang mga membro Diba? Wala siyang mga membro. Yan po mga membro. Kaya mali yung sinasabi nila na kapag hindi ka dumami ang iyong church, ibig sabihin hindi ka tinawag ng Diyos. Hindi po gano'n mga membro. So, ang mga nagsasabing ganyan, hindi nakakaintindi sa pagtawag ng Diyos kay Father Abraham. Yan po mga. Ang tinawag niya ay si Father Abraham, nag-iisa lang Tapos nandiyan si Sarah. Hindi naman siya nagre-recruit. Bakit nagre-recruit sila? Dahil meron silang gusto sa tao. Yung pira ng tao. Yan po mga. So, tandaan natin, hindi kailangan na marami kang membro para tawagin kang para maging paniwalaan ka na ikaw ay sugod ng Diyos o ginagamit ng Diyos. Kasi si Father Abraham, wala siyang membro. Yan po mga. So, tandaan din natin na ang sinabi dito na parusa ay tungkol lang kay Abimelech. Sabi niya dito, papatayin kita. Sabi ng Diyos, mamamatay ka. Kaya sabi ni Abimelech, bakit ako papatayin? Inosente ako, walang kasalanan. So ito yung kumbaga parusa dahil kinuha niya si Sarah. Pero yung sinabi dito sa ibaba na hindi nagkaganap ang asawa ni Abimelech, hindi nagkaganap yung sa bahayan dahil kay Sarah, hindi mali po yan. Kasi isang lang ito isang kumbaga pangyayari, siguro mga isang araw, 2 araw lang ito. Samantalang ang pagiging walang anak, pagiging hindi nagkaanak ay matagal na nangyayari sa
sa bahayan ni Abimelech. No? Kaya hindi mo pwede. Kasi dito sa adlib ng writer ay sinasabi, hindi ka anak, asawa ni Abimelech, no? At ang mga sambahayan dahil kay Sarah, kinuha nila si Sarah, hindi o. Ito yung pagkabalik ng writer dito kasi hindi mo naman matutukoy na hindi nagkakaanak o magkakaanak yung babae sa isang araw, dalawang araw, tatlong araw, hindi naman ganyan eh. No? Kaya mali ang writer dito. Walang ibang naisip ang writer na gina-associate niya doon sa pagkuha ni Sarah, yung pag hindi panganak. Pero hindi, mali po yan. Mali. Kasi hindi mo naman ma-determine sa dalawang araw, tatlong araw, kahit na isang linggo. Kasi ang pagkakaroon ng anak ay matagal yun. No? Aantayin mo. Di ba? So, halimbawa, 2 buwan, 3 buwan, walang nagbuntis. Di ba? Pero hindi ibig sabihin na isang araw, 2 araw, malalaman mo na hindi nagbuntis. Kaya pinarusahan. Ibig sabihin, matagal na problema na ito ng sambahayan ni Abimelech, no? Yung sakit na hindi magkakaanak. Kasi pareho ito sa iba't ibang mga lahi na hindi sumasamba sa Diyos. Pero sa Abimelech, akala ni Father Abraham hindi nagsasamba, hindi nakakilala sa Diyos. No? Pero nagsasamba pala kung naniniwala sa Diyos. Kaya pala, si Father Abraham ay napunta roon. Ginamit ng Diyos upang sila ay magkaanak muli. No? Tandaan mo natin yan. So, sabi dito, no, na dapat mo siyang ibalik sa asawa niya dahil ang asawa niya ay isang propeta at ipapanalangin ka niya para hindi ka mamatay. So, dito yan lang yung parusa ng Diyos pagkuha kay Father Abraham, hindi yung sa pagkaanak. Yung kasi may sakit si Abimelech din. Kaya kung hindi niya ibalik, siguro lalala yung sakit niya at mamamatay siya. Yan yung parusa ng Diyos sa kanya. So kaya sabi ng Diyos, ibalik mo kasi ipapanalangin ka niya, propeta yan. So gagaling ka, hindi ka mamamatay. Yan po. Pero kapag hindi mo siya ibalik, binabalaan kita na mamamatay ka, pati ang lahat ng tauhan mo. Hindi lang siya ang mamamatay, lahat ng tauhan. So yan yung sinasabi ng Diyos. Parusa. Hindi kasama yung hindi ko panganak kasi iba yung istorya ng hindi ko panganak. Hindi mo naman ma-determine sa dalawang araw, 3 araw na malalaman mo kagad na dahil sa pagkuha kay Sarah, hindi sila magkakaanak. Mali yun. Wala, hindi din sinabi ng Diyos dito Sinabi ng Diyos dito, mamamatay ka. So, kamatayan, ang parusa, hindi yung hindi magkakaanak. In-associate lang ng mga writer dahil wala silang alam. Hindi nila alam kung paano. Kung saan galing, bakit hindi nagkakaanak, bakit sinabing hindi nagkakaanak. Kaya, hindi kasama
dito ang hindi pagkakaanak na parusa. So, ano na yan, kumbaga, existing na yung parusa na hindi sila pagkakaanak. At hindi lang sa bayan ni Abimelech, sa ibang mga lahi na hindi naglilingkod sa Diyos. Kaya nauubos na sila. Kaya sinasabi natin, yung mga naglalaban ngayon ay mga Israelita na. Mga dugong bughaw na yan, mga Israelita. Kahit saan. Halimbawa, Cambodia, Thailand, mga Israelita na yan. No? Yan po mga minamahal. May dugong Israelita na po yan. Kaya mga naglalaban, isang lahi na lang. So yan po mga minamahal. No? Kinabukasan, maagang ipinatawag ni Abimelech ang lahat ng opisyal niya at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang panaginip. At labis silang natakot. Pagkatapos, ipinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, ano ang ginawa mong ito sa amin? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo na inilagay mo sa kapahamakan ang buong kaharian ko? Hindi tama ang ginawa mo. Bakit mo ito ginawa? Sumunod si Abraham. Akala ko po wala ni isa man dito na gumagalang sa Diyos. No? Yan nga, kasi marami ang mga tao pero hindi naman naglilingkod sa Diyos. Pero iba sa bayan ni Abimelech dahil mismo ang hari na si Abimelech ay naglilingkod sa Diyos. Kumikilala sa Diyos. Amen? So, sabi ni Brother Abraham, kaya naisip ko na baka patayin niyo ako para makuha niyo ang asawa ko. Totoo po na magkapatid kami, pero sa ama lang at hindi sa ina, at napangasawa ko po siya. Nang sinabihan po ako ng Diyos na umalis sa tahanan ng aking ama, sinabi ko kay Sarah na ipakilala niya na magkapatid kami kahit saan kami pumunta. Sa ganitong paraan, may pakita niya ang pagmamahal niya sa akin. So yan pala condition, no? Yan pala yung agreement ni Father Abraham at ni Sarah, no? So para hindi mamamatay si Father Abraham, no? Kasi maganda si Sarah, so pag may mag-interest sa kanya, para makuha si Sarah, papatayin nila siya, Father Abraham. Kaya ito yung kanilang usapan, no? Pero hindi naman pagsisinungaling kasi totoo naman silang magkakapatid. Yan po. So, verse 14, ibinalik ni Abimelech si Sarah kay Abraham at binigyan pa niya si Abraham ng mga tupa, baka, mga aliping babae at lalaki. Pagkatapos, sinabi niya kay Abraham, payag akong patirahin kayo sa aking lupain. Tumira kayo kahit saan ninyo gusto. Sinabi rin niya kay Sarah, bibigyan ko ang kapatid mo ng 1,000 pirasong pila bilang katibayan sa lahat ng kasamahan ninyo na hindi kita nagalaw at para hindi sila mag-isip na nakagawa ka ng masama. Di ba? Maganda, matuloy talaga si Abimelech, no? So para hindi mapahamak si
si Sarah para hindi pagchismisan. No? Yan po mga mahal. Kasi, siyempre, napunta siya kay Abimelech, isipin ng lahat na siya ay naggalaw ni Abimelech. Kasi hari si Abimelech. Para hindi madugisan, hindi magkaroon ng kaunting kahihiyan. Kaya, yan yung ginawa ni Abimelech. Hindi ko papahiya si Beloved Sarah. Nagbigay siya ng 1,000 pirasong pilak. Yan po'y patunay na hindi nga talaga niya nagdalaw si Beloved Sarah. So, ano ba ang isipin mo naman si Abimelech ay isang lingkod ng Diyos. Kasi alam niya kung paano gumawa ng mabuti. No? Kaya nga, yan siguro yung dahilan bakit napanpad si Father Abraham doon upang i-bless ang sambayan ni Abimelech. No? Upang magkaroon, para dumami ulit. No? Kasi hindi nagkakanak. Mga baog. No? So, ano ba ang ating mapupulutan dito? Kita nyo, si Father Abraham ay binigyan ng mga katulong, mga alipin, mga hayop. No? So, kung ano pa man. Kita nyo, kaya, kapag ang isang tao tinawag ng lingkod ng Diyos, tapos ikaw ay magpapasaya sa Kanya sa pamagitan ng kahit isang basong tubig, ibibilis ka niya. Kaya magkaroon ka ng PC. At ang Diyos ay mahabag sa iyo. No? Yan po mga kaibigan. So, halimbawa, hindi ibig sabihin na wala kang tauhan, hindi ka pasto ng Diyos. No? Kahit wala kang tauhan at ikaw ay pasto ng Diyos, kapag may tutulong sa iyo, kahit magbigay lang ng isang basong tubig, magagalak ang Diyos sa iyo dahil tinulungan mo yung kanyang lingkod. Kaya kapag halimbawa umalim ka, sumunod ka, mas more blessing, no? Para sa iyo. Yan po mga kaibigan. So, kapag ikaw ay nagpapasaya sa lingkod ng Diyos, automatic yan, babalik sa iyo ang maraming blessing. Yan po mga kaibigan. Yung lingkod ng Diyos, pinag-usapan dito, hindi lingkod ni Satanas. Kasi marami namang nagpa-asik na lingkod ng Diyos, pero mga lingkod ng ni Satanas kasi mga masasama sila. Tulad yung sinasabi ng Maris doon sa Book of Matthew, na sinasabi niya, away from me, you are sinners. No? So, pagka makasalanan ka, tinataboy ka ng Panginoon. No? So, yan po mga minamahal. No? So, binigyan siya ng mga aliping babae at lalaki. Pagkatapos, sinabi niya kay Abraham, payag akong patirahin kayo sa aming lupain, tumira kayo kahit saan inyo gusto. Sinabi rin niya kay Sarah, bibigyan ko ang kapatid mo ng isang
pirasong pilak bilang katibayan sa lahat ng kasamahan ninyo na hindi kita nagalaw, at para hindi sila mag-isip na nakagawa ka ng masama. Dahil sa pagkuha kay Sarah, niloob ng Panginoon na hindi magkaanak ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech. Ito po yung mali. Di ba, sinabi ng Diyos doon, papatayin lang si Abimelech, yung kaparusahan. Hindi mo sinabi ito doon na papatayin kita at hindi magkaanak yung sambahayan mo, sumbahin kita. Wala, iba ito. Ibang scenario ito. Kasi hindi mo ma-determine sa isang gabi, isang araw, no, 2 araw, 3 araw, na hindi nagkakaanak ang isang babae, no, o isang lalaki. Matagal po yan. Kaya yung ina-associate lang nila dito kasi wala siguro silang maisip, no, na dahilan bakit hindi nagkakaanak, no? Yan po mga minamahal. So, problema na po, existing na po yung problema na hindi magkakaanak, no? Kasi nga hindi linis ng Diyos ang ibang mga lahi maliban sa Israel, lahi ni Jacob, no? So, kaya pupunta sila kay Goddess Asherah para yung fertility god nila para humingi ng anak. Ito naman mga Israelita hayok yung ibang mga Israelita hayok sa laman dahil sa pagsamba ng kanilang goddess na si Asherah, nagsisik sila doon. Kaya yung mga Israelita pupunta doon, no? Maraming mga masasama, no, na nagpa-participate no, sa hindi magandang mga gawain. So yan po mga minamahal, no? So mali po ito mga minamahal, hindi po ito parusa ng Diyos dahil kinuha ni Abimelech si Sarah dahil Sarah, no? Matagal na pong parusa ito sa mga hindi nanlilingkod, yung mga hindi lahi ni hindi Ebreo, hindi lahi ni Padre Abraham, no? Matagal na po problema yan ang hindi magkakaanak kasi upang hindi sila dumami, no? Yan po mga meron. So kaya mga naglalaban-laban ngayon ay mga Israelita na. Kasi yung ibang lahi, hindi na yun binigyan ng anak, hindi na nagkaanak sila. Maliban na lang kapag mag-cross sila sa mga Israelita, magkakaanak sila. So yan po mga minamahal, no? Kaya ito, sabi natin, mali itong nakasulat dito na dahil sa pagkuha ni Sarah, hindi sila magkakaanak, no? Kasi hindi nga ma-determine ng ilang araw lang, 3 araw, kung ang isang babae, isang lalaki hindi nagkakaanak. Yan po mga kasi hindi naman yan overnight ang pagkakaroon ng pagbubuntis ka, no? Isang gabi lang, buntis ka na. Mga anak-anak, hindi naman gano'n, no? So yan po mga minamahal, no? Kaya dati ng problema sa kanila ang hindi magkaanak. Kaya sabi ng Diyos, propeta yan, ipapanalangin ka yan. So kaya nagkaroon na sila ng mga anak kasi naglilingkod sila sa totoong Diyos, no? And then kaya nanalangin si Abraham sa Diyos at pinagaling ng Diyos ang asawa ni Abimelech at ang mga alipin niyang babae para muli silang magkaanak. Pinagaling din ng Diyos si Abimelech
sa kanyang karamdaman. So siya bibili, mayroong sakit, pero pinagaling siya. Dahil, bakit gano'n? Bakit pinagaling? Kasi di ba, bakit pinagaling? Dahil gumawa siya ng kabutihan sa lingkod ng Diyos, sa suko ng Diyos, si Padre Abraham. Anong ginawa niya? Binigyan niya ng mga alipin, binigyan niya ng mga hayop, mga kambing, tupa, no? Baka, no? So, kaya nung nanalangin si Padre Abraham, sinagot kaagad ng Diyos, no? Kasi nga may mabuting puso si Abimelech. May mabuting puso si Abimelech. Sino ang ginawa niya ng mabuting kabutihan? Ang lingkod ng Diyos. Kaya nga sinasabi natin, sa mga lingkod ng Diyos, totoong lingkod ng Diyos, no? Tulad ni Padre Abraham, tulad ko na idinalaga ng Diyos sa huling araw, kapag kayo ay tumulong, ang habag at awa ng ating dakilang Diyos ay nandiyan talaga sa inyo. Tutulungan kayo kasi tumulong kayo sa lingkod ng Diyos. Yan. So, mali nga, no? Kahit makabigay ka lang ng isang basong tubig sa lingkod ng Diyos, marami pa papala. No? How much more? Kung, di ba? Dito sa real estate, no? Sa real estate, marami ang nag-enjoy dito, no? Bago lumaki yung mga ulo nila, no? Kasi, bakit bilis sila ng Diyos? Kasi una, ako ay, yun yung lagi kong prayer, no? Maraming kumbaga mahabang pagdadasal araw-araw, no? Pero lumaki yung mga ulo ng mga membro, no? Gusto ng kumbaga nanghihinayang sila kahit na napakaliit lang ang share ng isang broker, no? Compared sa kanila, hindi pa sila dumaan ng may mga agent na hindi dumaan ng dito sila 4%, no? Hindi sila dumaan ng 3%, no? Kasi naawa tayo, no? So, bakit sila linis, no? Tapos lumaki yung kanilang ulo, kinakalaban na nila, no? Yung nagbigay sa kanila ng kaginawaan. Yan po nangyari sa mga membro ng ANGT, no? Malaki yung ulo nila, no? So yan po mga minamahal. Hindi nila alam kasi hindi sila nagbabasa ng Bible. Na yung kapiragot na, di ba, na 1% sa broker ay binibigay nila sa akin. Ito ay hindi ko iniinom ng alak, hindi ko sinusugal, hindi ko pinangbababae, hindi ko ginagamit ito sa masama, no? Bagkus ito ay ginagamit para sa church, no? Kaya talaga yung blessing, kaya talagang bilis niya, may blessing sila, no? Nabago yung kanilang mga, kumbaga, nasunbad mga problema nila. Pero lumaki naman ang ulo, no?
So, tandaan natin, no? Ayaw nang parang gusto nang sulukan ba, nang bilit na mo share. No? Sayang kasi no? Hindi nila alam tulad na itong binasa natin, pinag-aralan natin, tulad sa ginawa ni Abimelech kay Father Abraham. No? Didinggin ng Diyos ang panalangin ng propeta ng Diyos, ang sugo ng Diyos. Ako ay isang lingkod ng Diyos. Hindi ako mangaral ng ganito kapag hindi ko tiyak na isinugo ako ng Diyos. No? Kung walang panaginip, walang mga pagpaparamdam ng Diyos sa akin, hindi ko gagawin ito. No? Bakit? Kung walang kapangyarihan mula sa Diyos, kasama mo, hindi ka magtatagal. Maliban na lang, kapangyarihan ni Satanas ang gagamitin mo tulad ng mga kapangyarihan ng mga ginagawa na kalakal yung salita ng Diyos, ginawang negosyo. Kapangyarihan ni Satanas ang namamayagpag yan, no? Kasinungalingan, lahat nandiyan dyan. No? Pero kapag sarili mo lang, hindi ka magtatagal dito. Mismo pa lang ina-upload natin yung ating video sa internet. Napakasama ng internet, napakaraming masama dyan. No? Magtatagal ba tayo kung hindi tayo glorifado ng Diyos? Yan. So, wala tayong absent sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Parapakan natin ang dakilang Diyos. No? Diba? Walang sakit, karamdaman na makakapigil sa atin kasi nandiyan nga ang kapangyarihan natin dakilang Diyos. Kaya sinasabi ko, no, sayang yung mga naging membro ng AMJP na lumaki yung ulo, no? Na ayaw nangihinayang na magbigay ng di ba sabi ng Diyos, ibigay mo kay Cesar ang para kay Cesar, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. So di ba malaki nga sa iyo no? 1% lang sa broker, no? At lahat ng kaalaman mo ay galing pa sa broker, nagiging ganyan ka dahil sa broker, di ba? Tapos halos ka hindi, ayaw mo nang magbigay sa broker. No? So sayang yung mga naging membro ng NGT na umalis kasi talagang magpuplo yung blessing dahil hindi ko naman ginagamit sa masama yung ibinibigay nila bagos ito yung ginagamit para sa church. No? Yan po mga member. So, at mayroong lumulukod na nanalangin, di ba? Tulad ng ginawa ni Father Abraham sa bayan ni Abimelech at kay Abimelech. No? Ano ba ginawa ni Abimelech kay Father Abraham? Di ba? Dami binigay. Tupa, kambing, mga hayupan, mga di ba? No? So, dahil pinalangin siya, dininig ng Diyos. At pinagaling ng Diyos si Abimelech at ang kanyang asawa sa bayan na hindi makakanak. Ganun lang po yan kasimple na may mahal. Kahit isang basong tubig lang ibigay mo sa pagmangaral ng Diyos, sa ginamit ng Diyos, magpapalain ka ng Diyos. Kaya huwag kang manghihinayang, huwag mong kalabanin, kasi lahat ng kumakalaban na nagsugod ng Diyos, na naglilingkod ng Diyos,
ginamit ng Diyos, hindi mo talaga kaya. Kasi parang ang Diyos na rin ang kinalaban mo. Yan po mga meron. So kaya, magkos na gusto mong pagpapala, huwag ka manghinayang pagpulong sa lingkod ng Diyos. Kasi, the more na tutulong ka, maging masaya, ang lingkod ng Diyos, ipapanalangin ka, the more na i-bless ka sa Diyos. Tulad ng ginawa ng Diyos kay Abimelech. Yan po yung sikreto. Pwede natin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one Dalay mo ng mga Diyos ang wala, Diyos ng Nabi, magbuwad sila ito siya, Diyos ng Abraham, Diyos ng Jacob, Diyos ng Pedros, Diyos ng Isaiah, Diyos ng Sangga, sa Happy Church, Hallelujah. Ngayong gabi, ang pinararang mga naman sa Panginoon. Salamat o Diyos sa mga pulong, ang mga talingkugan, dilimutan mo labay ang kawang, mesok sa mga singkasi, ang kinamagamit sa mga kinabi o yun sa mga mundo. Mapadasik, mapalikon, mapadugang, sa mga pagtubog, salig diya kanya. O sa Diyos, Hallelujah. Hallelujah. Kaya Diyos ka magtubog kini, pagmumungang kini, may kini ka kong pagtubog, salig diya kanya magkat. Hallelujah.
Dahil kayo pasagi o Diyos, wala kayo mahimo kung wala ikaw. O sa Diyos, hallelujah, ikaw mapanalangin sa mga kalakan, ikaw din nilukog tipo kalibutan, hallelujah, tagay kami kakasig kalikon sa mga pagdahin, pagsigo, pag-imay, pagpasalamat kayo. Pagdahin ikaw mag-ayos mong sakit patihan, masubad sa mga problema sa pinasal ng sakit patihan. Pagdahin ikaw mag-tagbos, mag-inanon, o magatubag sa mga pag-ampo Diyos. Pagdahin ikaw mag-uban ka naman, yung tipo gabi, ang tuloog sa mga pagdahin, pagsigo, pag-imay, pagpasalamat kayo. Pag-abdi kami, proteksyon kami. Ilagay sa mga taong latan ng Espiritu Santo. Itananggan, ang isali ng salamatan. Lamang malawat sa kawanang paalam, Diyos. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Labas ng Maria. So, dalawa tayo sa pagbibigay ng mga verse. Atong tawag si David Angel o na bigay ng mga verse. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Proverbs 17 verse 8. The old thing of Brian works like magic. We believe it. Galatians chapter 5 verse 13. As for you, my friends, you are called to be free, but do not let this freedom become an excuse for letting in physical desires control you. Instead, let love make you serve one another. Hebrews chapter 13 verse 5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. For God has said, I will never leave you, I will never forsake you. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon Diyos. Another verse. God is my shepherd, I shall not want. Psalm chapter 23:1. Salamat sa tindagilan Diyos at hinaap nga itong bilang Diyos magabal ka nato sa tipong gabi, ang tulugma sa itong panimbakon, ang bingang proteksyonan sa bilang Diyos, pag-ilayos, mga kamlatan ng Espiritong Latan o kuha ng mga babaghan lang. O kusab nakatatong bilang Diyos pa dahil mag-abal ka nato, mag-tagbos sa Panginoon, mag-ayos na sa butihan sa mga problema. Paglunas pinsan ko sa mga matubag sa mga pag-aampo. Amen. O paalala, lagi, adlaw gabi, ng pagdahin, pagsimba, pag-imayan, pagsawa sa Panginoon Diyos, di nato kalimtan, wala ang atong kalakasan, wala ang nagalihok na agahom, atong mga pagdahin, pagsimba, pag-imayan, pagsawa sa Panginoon Diyos, adlaw. Hindi na ito kalimutan. Buong kagabi, in between, atong yung mga kanunay, ang pagkahimuot sa pagbuloy ng Diyos. Kung atong ihatag ni beloved
Mami, mag-lead sa closing prayer. Praise the Lord, all that is praise, the glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our dear Lord Jesus. Hallelujah, praise God. Ang mahalangit na Diyos, Father Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos sa tanang mga apostoles, sa mga propeta, salamat din ka. Gabi, O Lord, gabay din ang Lord sa ating Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mga pulo, mga napitapugan, na Lord kining, at isok sa kasing-kasing, mga gabay sa tinubiyo ka. Salamat, Lord, sa kanunay ng pangatag ng grasya ng langit, Lord, dahil sa itong balatian. O pinagis ang gamanang gawagalang sa ginabanong sa kaaway, kasawat in Jesus' name. Ubos, ipon, hilalat ang kaso, hypertension, sesasomiasis, labarisol, kidney stones, kasawat, and heal, in Jesus' name. Ang kumaktarapis ka region, sakit sa pagpupukong ng mga panahon, sciatica, sakit sa kidney, moranas, kasawat, be healed, in Jesus' name. Sa diabetes, sakit sa singkasing, ang barang kabatat sa singkasing, kasat be healed in Jesus' name. Mind stress, physical stress, sakit sa talimama, kasat, be healed in Jesus' name. Mind stress, physical stress, ang sakit ng latin, ikat sa ulang food sa lapalapang, kasat, be healed in Jesus' name. Sakit ka ko, sinatanay mo ka ko, pagkikilwin ng tambang pagtentasyon, kasal in Jesus' name. Disgracious kadalanan, kanatan kasakitan, kapahamakan, mga celebration, trabaho po sa pila, pag-review, kasal in Jesus' name. Linong-sunog, kadalaman, kalautan kasakitan, disgrasya, sa asang napitan, kasal in Jesus' name. Coronavirus, mga bacteria, parasites, kasal in Jesus' name. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Jesus is the fountain of life, our dear Lord. Jesus is our shepherd, there's nothing we shall want. All this praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our dear Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Jan times and shout the left side. Hug the side. Hug the side.